Bantayan ang bibig. Ang sabi sa 2 Timothy 2 verse 16, iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ang lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Our words can be like honey that can soothe, refresh, and serve the people around us who get to listen to what we say. But our words can also be like acid that can destroy people. Kaya binabantayan din natin ang ating bibig. Kung mayroon mang lumalabas na mga salita sa ating bibig, dapat it is good to build others up. Na kapag bumubuka ang bibig na yan tungkol sa isang taong pinag-uusapan, ang ending ay nai-improve at umaangat ang image ng taong yun before the listeners. Hindi yung naging instrumento tayo para sirain ng isang tao. Hindi nakakatulong sa nakikinig na puro kapintasan ng iba ang lumalabas sa bibig. Lalo na kung ikaw ay Kristiyano, born again Christian for 48 years, pero ang tinding manira ng kapwa. Mas nakakahiya sa Panginoon kapag ganun. Kasi sila man ang nagiging tendency ay maniwala, maging biased at magkasala din. Napakaraming tao ngayon ang hindi na nag-iisip kapag nagsasalita. Masabi na lang ang gustong sabihin. Take note, napakatagal ng Kristiyano naglilingkod sa Panginoon, pero grabe kung manira ng kapwa. Tama ba yun? Not because you are a Christian for 400 years or kung ilang taon man yan, mas mataas ka na sa iba. Nagkataon lang na nauna mong nakilala ang Panginoon, pero hindi ka niyan binibigyan ng lisensya para siraan ang iyong kapwa at maitaas ang iyong sarili. Talk about the good. Huwag laging reklamo. Huwag laging chismis tungkol kay ganito, tungkol kay ganyan. At iwasan nyo rin naman na ikwento ang kwentong buhay ng iba. Kasi kung kwento ay ng buhay ni Juan, hindi dapat yan ikinukwento ni Pedro. Kasi hindi naman niya buhay yun. Ang mas maganda, we mind our own business. Kung wala tayong masabing maganda, just keep quiet. Minsan marami tayong maririnig na reklamo na totoo naman ang traffic. Ganun talaga eh. Kasi kung lagi mo yang sasabihin, lalo ka lang maapektuhan. Minsan ang init-init. Siyempre, nasa Pilipinas tayo, kaya mainit. Tayo ay tropical country. Kaya ang gawin na lang natin kung kaya, mag-adjust. Magpunas ng bimpo na galing sa ref, mag-electric fan. Pagtanghaling tapat, wag lumabas ng bahay para hindi naiinitan. Mas mareklamo pa tayo minsan kaysa dun sa mga foreigners na bumibisita dito sa Pilipinas. Alam na natin na mainit dito, so wag na natin paulit-ulitin para hindi rin tayo naiinis. Kung nahahalata nyong iniiwasan kayo ng mga tao, mag-isip kayo. Bakit ayaw niya kayong kausap? Kasi siguro tuwing bumubukay ang bibig mo, hindi ka nakaka-edify sa kapwa. Kasi puro paninira kay ganito kay ganyan ang lumalabas dyan. Wala namang taong perpekto. Lahat tayo imperfect, makasalanan. At napakapangit na ugali yung naninira tayo ng ating kapwa. Totoo man o hindi yung tungkol sa kanya, bakit mo papakailaman buhay naman niya yon? Kung alam mo na mali yung ginagawa niya, di wag mong tularan. Kung kaya mo siyang payuhan mo. Pero kung hindi, wag natin silang siraan. Alam niyo ba na napaka-selfish to always talk about bad things? Kasi tinatanggalan niyo ng happiness yung mga tao sa paligid niyo. Nagkakasayahin ng iba pero nung dumating kayo, para silang dinaanan ng salot. Gusto nyo ba yun? Napupunta kayo sa party, pagdating mo ang saya-saya nila, tapos nung nakita ka na ng mga tao, bigla silang tumahimik. And you know that there is something wrong. Either pinag-uusapan ka nila,
O nawala na sila ng gana dahil dumating ka dahil alam nila na naku, sisiraan na naman ito si ganyan, sisiraan na naman yan si ganito. Di ba napakapangit? For sure, alam naman yan ng bawat tao sa kanilang sarili. Minsan tayo mismo nagbubulag-bulagan sa mga masasama nating ugali. Wala naman talagang 100% na mabuti. Pero yung mga kaya natin i-improve sa ating sarili, i-improve naman natin. Kasi wala namang ibang gagawa nun kundi tayo. Kung meron naman tayong kapamilya o kaibigan na pwede nating payuhan na kapatid, masyado mo nang nilalait sa ganito. Kaya kapatid, huwag kang masyadong magagalitin or mainit ang ulo or demanding or palautos. Hindi pwedeng laging ikaw ang nasusunod. Hindi pwedeng laging ikaw ang nagsasalita. Sometimes, learn to listen. Huwag i-highlight ang inyong discontentment. Minsan lagi tayong nagrereklamo tungkol sa trabaho, tungkol kay ganito, tungkol kay ganyan. Nung pandemic, ang daming nawalan ng trabaho. So kung hindi kayo nag-e-enjoy sa trabaho nyo, humanap kayo ng iba. Pero kung wala pa kayong nahahanap, pansamantala magtiis muna sa current ninyong trabaho o sa inyong mga kausap o mga kaibigan. Alam nyo ngayon sa sobrang dami ng taong may mental health issue, nasa sa inyo ang desisyon. Kayo dapat ang maglalagay ng boundaries. Healthy boundaries. Kung alam nyo hindi na nakakatulong itong kaibigan na ito sa inyo, goodbye, let's separate na magkaibigan pa rin, pero hanggang dito na lang. Huwag na tayong magsama, huwag na tayong magkita dahil hindi tayo nakakabuti sa mental health ng isa't isa. Pero huwag naman kayong magsuntukan. Kung kaya nyo pag-usapan ng mahinahon, ng civil, o eto magkaibigan pa rin tayo, pero hindi na super BFF. Hanggang dito na lang yun, kasi hindi na tayo nakakabuti sa isa't isa. O kung meron naman kayong tao sa church for example, na nuknukan ng chismosa, di iwasan nyo na lang. Huwag nyo na lang kausapin kung alam nyong hindi rin naman maganda ang lumalabas sa kanyang bibig. Lalo na kung pinayuhan nyo na, pinagsabihan nyo na, pero ganun pa rin, kayo na ang umiwas. Remember na hindi natin kailangan ng sobrang daming kaibigan o tao sa buhay natin, lalo na kung toxic sila. Alisin natin yung mga toxic na tao sa buhay natin. O kaya yung mga toxic na sitwasyon, wag tayong pumunta dyan. Maiksi lang ang buhay. For sure, marami tayong natutunan sa pandemic. Kung wala kang natutunan during the pandemic, o hindi na bago yung masasamang ugali mo, ang tindi mo kung hindi ka naapektuhan. Ang tindi mo kung wala kang na-realize. Hindi ba? Kaya bantayan natin ang ating bibig. Dapat magaganda lang ang lumalabas dyan. At kung alam mo na hindi maganda yung sasabihin mo, magpreno, tumigil, manahimik, para everybody happy. God bless us all.